Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, explain lang ko aning kuan bro. Mateo 14:13. Sa pagkadungog ni Hesus nga sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sa kasakayan dayon ri sa Lucas kuan bro. Lucas 7:18. Si Juan gibalitaan na pod. Asa may i-explain ko ni bro nga gipatay rin sa Mateo din rin sa Lucas. Gibalitaan na pod. Ano yan? Ano yung una? Mateo 14:13. Okay, tingnan muna natin na ano sinasabi sa Mateo 14:13. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. So ang tanong mo dito sa talatang ito bro, ano yun bro? Una pa na patay na rin si Juan diya bago na pako ang Ginoo sa cross. Patay na si Juan na John the Baptist yan bro, John the Baptist. Ay, Hindi yan si Apostol Juan ha, yan ay si John the Baptist. Patay na si John the Baptist before ipinako sa cross ang ating Panginoong Hesukristo. Patay na si John the Baptist. Hindi yan si Apostol Juan. Si John the Baptist dahil ni. Kaning giingon rin nga lugar nga awa-awa dapitan ni nga kuan sa kuan bro. Ano yan bro? Kining adtuan ni Jesus nga lugar nga awa-aw. Asa di nga kuan ni lugar? Saan yan? Bro? Saang lugar yan? Saang lugar yan? Itong sa ano ba? Sa Mateo 14:13. Pumunta sa dapit nga awaaw. Asa dapit ni nga lugar bro? Ayan, tanungin natin si Brother Angel kung saan specific na lugar yan. Pero ang pagkakaalam ko kung saang lugar yan, nasa Israel pa rin. Pero kung gusto mo ng specific na lugar, kung saang lugar yan, Brother Angel, pakisagot yung tanong. Kailangan natin ng mga ano yan, yung mga place na background kasi iba't ibang place ang pinupuntahan ng ating Panginoon Jesus. Pero itong talatang ba to minsan kasi may nakalagay na lugar na place. But this time wala siyang sinabing lugar, no, bro? Wala siyang sinabing lugar diyan. So nakabot na rin awa-aw. Wala siyang binanggit na lugar kung saan yan. So, iano na lang muna natin kung saan lugar yan, bro. Iano na natin muna kung saan lugar yan. So, i-check natin later yan. So, go for second question po, kapatid. Sige. Hiningingon niya nga nakadungog niya mga tao og namiya silang lungsod og niapas kaniya. Unya diri sa kuan pagkakita ni Jesus sa takong sa mga tao, naluoy siya.
kini mga tao nga niapas o kaning dakong pundok nga nakita ni Jesus, maora ba ning niapas bro? Lain po ning grupo ha. Ano yan? Hindi nakakaintindi si Brother Angel ng Bisaya eh. Yung lugar bro, based sa research dito bro is malapit sa Bethsaida. Malapit sa Bethsaida yung lugar na yon, near Bethsaida. Ano kayang lugar ito talaga, specific na lugar? The traditional site of this miracle is at Tabga, located on the northwestern side of the Sea of Galilee. Tabga siya bro, ang specific na lugar, yung lugar na Awaaw. Ang iniisip ko kanina sa Galilee agad pero alam ko may specific na ano yan. Sa Galilee halos langyari yan. Yan ay sa nakuha ko yan sa holylandsite.com. Sabi dito, ang lugar ay Tabga, located on the northwestern side of the Sea of Galilee near Bethsaida. So yan ang bro, ang specific na lugar. Yun yung next na tanong mo bro. Kung sa masawan bro, Tagalog lang bro. Ano yan? Nakabalita ni ano talata yan bro? Lagyan po sa Mateo 14:13, sumpay bro. Okay. Nakabalita nini ang mga tao usa namiya sila sa ilang lungsod og nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Dayon diri sa kuan, pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakakita siya dakong pundok sa mga tao ug naluoy siya. Gayon niya ang ilang mga masakiton. Ini dakong pundok na nakita ni Jesus o kaning nang apas. Mao na ba ning kuan lahi po ning grupo ha? Yan lang. Mo ra gyapon na bro. Yan yung pumunta doon. Isa lang tong grupo na to? Yung mga tao na pumunta doon, kung saan siya yung saan siya mangangaral doon, pumunta sila doon. Hindi naman ibig sabihin na dahil lang nakalagay dito is ming-apas, pag-apas o parang hahabulin Tingnan natin sa naisip kasi dito bro, nauna itong mga tao ang naisip ko. Ay hindi bro. Yes bro, nauna yung mga tao bro. Pag sinabi kasing mag-apas, susundan nila. Sabi parang ganito ba? Doon ang ruta ni Jesus. Doon tayo magpunta. Nasa dagat sila Jesus Nasa dagat sila. So, nauna yung mga tao doon. Mabilis ang takbuhan siguro ang ginawa doon, bro. Talagang nauna sila doon sa lugar dahil sila yung nakakalam kung saan siya pupunta Ito pala sinasabi dito nga sumakay si Jesus sa sakayan. Ano pala ito? Bangka pala ito? Yes, bro. Bangka yan, bro. Okay. Sa Tagalog, sa Tagalog, ganito. Ang nakalagay sa Tagalog, bangka. Sabi sa Mateo 14:13, ganito. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Sinundan si Jesus doon sa lugar na walang tao. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Taong yun. So, yun ang mismong tao. Isa lang pala yun. Okay na bro. Ang last na lang na tanong bro. Go ahead. Na-recall ko sa aking isip yung nakita ko sa comment ba yun o sa video na isang kailangan daw bro na dumami ang relihiyon dahil nakasulat daw sa Biblia, hindi naman daw nagbabawal ang Biblia na magtayo ng relihiyon. Kaya dumami ang relihiyon ngayon. Ano ang masasabi mo doon, bro? Mali. Pinagbabawal ang pagtatayo ng iba't ibang pananampalataya, mga hidwang pananampalataya. Nasa Tito yan Nakalimutan ko lang, Tito 1:16 ba yun? Anong talata yung pinagkunan nila ng basya na narinig ko yun kaya na kailangan daw magkabahin-bahin? Anong talata yun? Nasa Korinto yata yun. Iba yun bro.
sa Biblia, meron talaga ipinagbabawal ng Diyos na ikaw ay lumayo. Kaya nga ang tawag ni Apostol Juan doon, mga antikristo, pag lumabas ka sa grupo. Unang Juan 2:18 hanggang 19, ang tawag sa mga lumabas sa kanilang pangkat, mga antikristo yon. Yung kanilang pagtiwalag, antikristo tawag doon. Kaya totoo yung ano. Tapos magtaka kayo ng ibang turo. Kasalungat yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8, ang sabi niya, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. O paparusahan. Sa ibang version, susumpain siya eh. But bro, basahin mo yung unang Timoteo 3:14-16. Unang Timoteo 3:14-16. Ito naman sabi, umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ang espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. So iba talaga ito. Kaya nga sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi mga iglesia, yung aking iglesia. Hindi naman sinabi niya ng ating mga relihiyon eh. Iisa lang yun bro, pagka nagtayo na ng iba yun, sabi nga doon sa unang 1, 2, 18, 19, Antichrist na po yun. So yung mga nagsasabi no na yun ay excuse nila para maging legal lang sa kanila. But iisa lang yun bro, kailangan nakaano ka kay Jesus Christ, nakahanay ka sa mga apostol dahil ang apostol sila yung pinagsaligan ng iglesia nila, sila yung mga namumuno nun, mga bishop, at kailangan nakakonect ka doon. Pag hindi ka nakakonect doon, iba na yung religion mo, iba na yun, apostasy, heresy, schism ka na nun bro, hindi na totoo yun. Yun lang, salamat. Okay bro, salamat bro Angel. Yun lang bro, dyan bro, salamat. Meron din akong ano dito eh. Saan ba nabasa yun? Wait lang ha, tinan ko dito sa Kristohanong Katiling ba na ano yung ano? Ito. Dito Onodin? Dito Onodin siguro. Tinan mo tong sa Kristohanong Katiling ba bro? Ano nakalagay dito bro? Sabi ko sa ODS, kung may mo pa si ugdag mga sikta sa simbahan, pasidan siya sa makausa og unya sa makaduha. Kung magpadayon siya, pahilayo niya. Mabasa po rin na diri sa kuano, Bisaya nga akong kuan. Okay na bro. Yan, no? So, diyan yung makikita na yung kanila pinagsasabi, sinungalingan lang yon. Mahilig talaga sila mangdenggoy, no? Buti na lang may punto por punto, nabubuking natin sila sa kanilang mga ginagawang panluloko sa mga tao, sa mga Katoliko. Brother Banggis Reynan, okay na ba yon? May isang hirit na lang bro. Sa anong talata ngayon bro na yung mga relikya natin ay kagamitan sa pagsamba? Narinig ko yung mga relikya? Bro, narinig ko yung kay bro Mitson Manalili ba na ating mga relikya sa simbahan ay kagamitan sa pagsamba. Ano nga yung kalimutan ko lang yung alam mo yon? Brother Angel, may alam ko niya Brother Angel? Relikya? Ito mga imahe na to ba? Mga Santo Cristo, mga kuan. Brother Angel, may alam ko niya Brother Angel sa sinasabi niya na na Biblia daw relikya? Relikya, okay, pagka noong pa man bro, tandaan po natin no, noong pa man may mga rebulto na, alam na naman natin 'yon yung
kung yung relikya ng mga anghel, even before Exodus chapter 18, no? Nung dati pa, nagpagawa siya ng kirubin at sa kabanantipan. At sa templo, lahat po yan, no? May kabanantipan, mayroon din, may mga kirubin, at may mga iba't ibang larawan, no? Alam na natin lahat yan. And then, dito, even before, sabi rito, para ang mga templo nakagaya na dito sa Isaiah, actually may prophecy na yun 1919 nga ng New Living Translation, especially yung relikya ng ating Panginoong Jesus, monumento o rebulto niya. Isaiah 1919, chapter 1919, NLT, bro. Ano yan? Isaiah chapter 19 verse 19, New Living Translation. New Living Translation, Isaiah chapter 19. Verse 19 din. Yes. Okay. Ito sabi, in that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. Yan pa lang diyan kanino natupad yan sa atin, bro, kasi pag mga pag sinabing monumento, rebulto yan. So monumento darating in that day, no? So future yan, saan po natupad yan sa atin? So even in the temple, sa mga templo noon, napakarami po yan, no? 2 Kronika 15:8, unang Hari 7:38-39, altar, Isaiah 5:6, 4-8, maggagawa ng mga banal na mga rebulto. May sanctuaryo pa nga awit nga, magandang balita, bro. Awit 63, 1-3. Awit 63, 1-3. 63. 1-3. Wait lang. Sabi dito is, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sangtuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Brother Angel, kasi reliquiyas yung yung talata mo rito is sanctuaryo, monumento. Ang relikya, bro. Ang relikya, bro, yung sinasabi natin kanina, yung monumento nga, yung mga rebulto is those are relics, no? So, ang monumento na prophecy, no, dinagdag ko yung sanctuaryo just because yung sanctuaryo yan, pagdating sa altar, bro, dadagdagan lang natin, may altar, may sanctuaryo, may relikya. Dinadagdag natin yan dahil yan ang mga nasa simbahan natin. Hindi lang yung mga relikya ng mga santo, pati ni Jesus, pati ni Mama Mary. So in other words, yan ang mga, noong pa man mayroon na. So yung sanctuaryo yun, ano sabi do sa 2 bro, 63:2, yung sanctuaryo, tandaan natin, alin ba yung altar? Para mas madagdagan lang kaalaman natin. Ang altar yun yung mesang ginagamit. Okay, kagamitan pa rin yun. Yung nasabi niya, kagamitan. Relikya yun ng mga altar noon pa, no? So these are sacred tradition. Yung altar, yung mesa, ano yung nasa harap noon? Yung mga may nakalagay na relikya ni Jesus, yung mga nasaan ng mga santo, nakaano do sa likod ng pari, no? Ang tawag po dyan, sanctuaryo, kung nasan yung mga relikya. Yung relikya naman monumento, sabi diyan mismo, no? Magkakaroon ng monumento, no? Magkakaroon ng monumento o rebulto, no? Darating ang araw sa altar, no? Sa altar niya, at alam naman natin nakalagay, napakarami kasi niya ng mga templo, altar, napakarami rito, napakarami kung ano ng mga altar. So, templo. So, ibig sabihin, lahat po yan ay kagamitan sa simbahan, kapatid. Noon pa man, meron na hanggang ngayon, kapatid. Pati nga yung sanctuaryo, kung saan nakalagay. Ano ba yung sanctuaryo para sa kalaman na lahat? Yung po, yung mismo, pag pagpasok mo sa simbahan, pandagdag lang po ito, no? Pagpasok mo sa simbahan, nandun na po yung mga nakalagay, yung mga santo, yung mga crucifix. Yung altar, yung po yung mesa. So mga kagamitan po yan, kapatid. Nasa Biblia po lahat yan, kapatid. Lahat yan kagamitan sa pagsamba, bro. Of course, kailangan mo yan. Noon pa man, mayroon na yan. Hindi ka na, pwede ka magsamba ng but during that time, sacred tradition natin, during that time, Old Testament pa lang, marami ng
kagamitan sa pagsamba, kapatid. Okay, bro. Ayan. Ang mga yan, sanktuaryo, tandaan po natin, pagkakaiba, ano ba yung altar? Ang altar ay yung mismong mesang ginagamit. Gagamitan yung pagsamba yan. Mga relikya, mga rebulto naman, kung saan parang nakalagay doon sa likod ni Father, pag nagmimisa, kung nasa yung crucifix, they call it sanktuaryo. Nasa Biblia, binasa natin, awit 63, chapter 63, verse 2. Yan po lahat, dinagdag na po natin para mas accurate kung talagang lahat ba ng nasa simbahan natin nasa Biblia. Yes, biblical, pati kasuotan ng pare, gamit ng pare, vestment, kulay, pati yung holy crown, abito. Biblical po lahat yan, kapatid. Ano yan, bro? Ano yan? Ano yun? Awit 63? Yes, sanktuaryo, mababasa, 63 verse 2. Magandang balita, Biblia. Meron pa nga, tabernakulo eh. So, kumpleto po lahat. Yung alumay ng tabernakulo. Ang tabernakulo naman, mababasa yun sa Biblia mismo. Ano yung ibig sabihin tabernakulo? Yung lalagyan po ng banal na hostya. So, gamit din yun. Gagamitan din yun sa pagsamba ka, brother. Okay na, bro. Salamat. Salamat po. Okay, thank you. Doon naman sa doon naman sa yung kasi meaning kasi ng reliquia is a part of a deceased holy person's body or belongings kept as an object of reverence. Yun ang meaning ng reliquias. At meron naman nakasulat dito sa sa Marcos 5:21. Ito ang sinasabi, bro. Yan. Sayin ko, ha? Si Jesus ay sumakay sa bangka. Sumakay sa bangka sa kabilang at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. At nagmakaawa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Itong damit nito ni Jesus, ito yung relic to, no? Ito at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sinong humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakarami nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa, ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." So yun ang sinasabi doon na relics. Relics ka mo. Ayun. Okay na ba yan, Bangges? Bro Jando, isa pa sa mga pwedeng gamitin natin diyan yung mga kasi kanina yung kagamitan sa pagsamba, no. Ito naman yung relikya naman, ito kahit yung panyo lang na ginamit, no? Na ginamit ni Apostol Pablo. Ito you can always say pwedeng relikya to. Chapter 19 nga, Gawa 19
Chapter 11, 19 verse 11 to 12, bro. Ano yan bro? Ano yan? Ginamit lang ni Apostol Pablo to ha. Tingnan mo, ito yung mga relic din. May tinatawag na first relic, second relic. So ito, gamit lang talaga niya. Ito, gamit talaga kasi niya to. Nagpagaling na may sakit. Gawa 19 nga po, bro. Chapter 19 verse 11 to 12. Wait lang ha. Ano yan bro? Chapter 19 verses? 11 to 12, MBB. Gawa. Okay, ang sabi ganito. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa mamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Yun. Yeah. Kaya yung Relic mga yan, isa rin sa mga relics po yan. So, biblical po lahat yon kapatid. Yung mga relics na yan, kapatid. Biblical lahat yan. Noon pa man sa Old Testament, di ba, may yung mga buto. Di ba? So, yung mga buto, yung mga nakapagpapagaling. Noon pa yan, hanggang ngayon naman, ginagamit po yan, mga relic ng mga santo rin. Tapos dinadala rin dyan sa simbahan, sa mga altar, sa altar natin. Minsan inaano yan. So, hindi naman exactly ginagamit yan, pero that's naka-display minsan yung mga relics ng mga saint natin, kapatid. Pero yung mga kagamitan na sinasabi mo, yun yung kanina. At ang mga relics naman, ayan din, minsan nasa simbahan din po. Yun ang ibig sabihin na relics, yung mga ginamit or mismo minsan yung puso ni relic ni Padre Pio. Naalala mo noon, dinala rin sa Pilipinas, no, yung sabi nila yung puso niya ba talaga yon or something. So yun po yung mga relikya, bro. Biblical po lahat yan, noon pa man meron ng ganyan. Salamat. Okay na bro.